Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako muli. Nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate guides upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po sa mga balita chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na nasa baba. Libre lamang po yan para maging updated ka sa mga chika na atin pong nasasagap araw-araw and para ma-notify po kayo sa ating mga nilalabas na reaction video. So, eto na nga guys, para sa gabing ito, alam ko, nag-iintay na kayo sa ating mainit na update para sa gabing ito. Pumapatungkol po ito ngayon sa logo ng Itbulaga. Yung mga nagdaang logo na atin nga pong isa sa ipinaglalaban nung nakaraang taon dahil ang Tape Inc. ay patuloy nga po sa pag-flex ng mga logos ng Itbulaga noon, lalo na kapag may contract signing, kapag may pagpupulong, may press con sila, talaga ang background po nila ay yung logo ng Itbulaga. So, isa na nga po dito ang contract signing noon nila Paulo Coentis and Yorme Isko Moreno. Ayan, di ba? Makikita nyo dyan sa inyong mga screen. Talaga naka-flex po yung logo po since day 1 ng Itbulaga. Na kung tutuusin mga kadabrikads hanggang sa logo ay mayroon pong kinalaman ito pong si Boss Joey. Ang kanya pong naisip, konsepto or idea dito sa paggawa ng logo ng Itbulaga noong 1980 ay ginamit po ng napakahabang panahon sa Itbulaga. Hanggang dito nga po sa upgraded na logo ng EB, makikita ninyo na doon din po hango sa create ni Boss Joey na logo. Marami nga pong nagalit na mga dabarikads dito sa mga halushos, lalo na tuwing piniflex po nila yung mga logo ng Itbulaga dahil ayon nga po sa mga netizens, sa mga legit dabarikads, hindi po sila daw ang dapat nagpe-flex nito. Dapat daw ay isa-oli nila ito sa TVJ. And marami nagsasabi na ang kapal daw talaga ng mukha ng mga halushos. And gayon nga, sa latest episode ng Itbulaga po, nung Sabado, nakita nga po natin dito yung frame ng Itbulaga logos sa studio. Habang nagkakaroon nga po ng palaro dyan sa Itbulaga. So makikita po natin ang EB logos on TV5 Media Center. Ibig sabihin nga kaya nito ay nabawi na ng TVJ. Ultimo ito pong mga logos, yung naka-frame na logos ng Itbulaga sa mga halushos na nandyan po sa APT Studio or nagpa-print po ng bago ang TVJ na siya pong kanilang ginamit para i-display doon sa TV5 Studio. So kung papansinin po natin, black po yung frame dito, pero yung nakita po natin dito sa TV5 Media Center ay tila meron pa pong border na white yung mga logos po na nandito. And mukhang mas malaki po ito, yung nasa TV5 Media Center, kaysa po doon sa nakadisplay sa APT Studio. So, siguro nagpagawa po ulit ang TVJ, pinaprame po nila at mas pinalaki para i-display po dyan nasa Media Center. O, diba mas bongga? At least mas malaki po siya. And at least nakita po natin, nakakataba po ng puso na ang Itbulaga po talaga ay sa TVJ. Lahat po ng pagmamay-ari nila dapat lang naman 'di ba na mapunta po sa kanila. May karapatan po sila dyan, lalo na nung kanila pong ipinaglalaban ito sa batas, nakakakuha po sila ng panig. Ilang panalo na rin po ang nakuha ng TVJ versus po sa Tape Inc. About naman po dito sa pag-aapila ng Tape Inc. sa Supreme Court ay parang naputol na po yung ating balita, no? Pero for sure, lalabas at lalabas, uugong po ang balitang yan kasi isa pong napakalaking usapin ng agawa ng trademark na ito ng Itbulaga.
Samantala, sabi naman dito ni Ray Vinavilles sa kanyang komento about sa mga nagdaan nating update, Itbulaga forever. Why? Because this is the only noontime show or maybe any Philippine variety show na kompletos, ricados at entertaining. May singing and dancing. Merong acting, mapa-comedy man o drama. Nagbibigay tulong sa mga tao. And take note, malalaki ang papremyo. Binibigay agad, hindi hulugan or claim later. Mapagkawang gawa sa mga tao. Nagbibigay ng dagdag kaalaman or knowledge. May mga palarong nakakaaliw. Magaganda, mababait, at magagalang ang mga host. Madagdag ko lang po, mga desente ang mga host. So, san ka pa? Kung gusto mong sumaya, maaliw, matuto, magkapapremyo, Itbulaga panoorin mo. Kung gusto mo naman matuwa lang, di dun ka sa iba manood. Nako, siyang tunay po mga kadarwikans, no? Lalong higit po sa panay ang buwelta sa Itbulaga na hindi na daw nakakatawa. Ang Itbulaga kasi hindi po for entertainment only. Hindi naman po sila comedy bar. So, hindi lang po sila doon nakatutok. Hindi naman po ito isang comedy show, ang Itbulaga. So, ang nakakatawa nga dito public service din po ang EB. At, nagbibigay ng magagandang values, binubuhay ang kultura ng Pilipino at marami pang iba na sobrang nakaka-proud po sa Itbulaga. So, ayun na nga, hindi lang po sila for entertainment kasi sabi ko nga, hindi naman po sila isang comedy show. Kaya para sa nagsasabing hindi nakakatawa ang TVJ, baka kasi ang hanap nyo lang isang comedy show. So, kamali po ata kayo or na mamali po ata kayo ng pinapanood at binabanatan. Sabi naman dito ni Sir Romy Obispo, magandang gabi po, Ma'am Gandara. Siguro nga patama ni Mimi Vice sa GMA7 yung pagbanggit ng Itbulaga. Hindi kasi nila nababanggit yon. Pati yung mga kapamilya nila, kapamilya shows, bawal banggitin sa GMA7. Kaya Itbulaga na lang para or pang-asar sa kapusong walang tibok, Ma'am Gandara. So, yun na nga, no, marami din nga nagko-komento no, na maybe bawal talagang banggitin ng Itbulaga. Kasi, sabi nung lalaki, pwede ko po bang banggitin yon? Sabay hirit ni Vice, bakit Itbulaga ba yan? So, meaning bawal banggitin ng Itbulaga, kaya ganon. Grabe naman higpit po, 'di ba? Parang hindi na po sports lumaban. Dapat po sports lang. Lalo na kung kampante naman sila sa kanilang programa, hindi ba? Kayo ba guys, anong inyong comment about po doon? Samantala, sabi naman dito ni Jean Prix, magandang gabi, naninigurado lang siguro ang Showtime sa show nila. Kasi parang tapos na contract nila sa GMA. Hindi pa alam kung i-renew sila. Madalas naman nilang banggitin ng Itbulaga, ilang beses na yan. Kaya nga no, actually napapadalas po talaga. Wala naman pong problema, no, basta huwag lang po nilang sisiraan ang Itbulaga. Wala lang po tayong marinig na kung ano na hindi po maganda sa ating pandinig, hindi ba? At kung may problema man sa pagitan ng Showtime at GB, bahala po sila sa buhay nila, no? Basta tayo mga digital records, masaya sa Itbulaga. Yun na lang po yung business natin, ang Itbulaga. Bahala na po sila kung ano man po ang meron sa relationship ng Showtime at GMA, kagaya ng umuugong na balita ngayon sa social media. Marami na rin po kasi nagkakalat ng fake news ngayon. So, hintayin na lang po natin ang sunod na mangyayari, lalo na pagkatapos po ng contract ng Showtime sa GMA. So, ibabalita naman po yan kung i-renew nila yung kontrata ng Showtime or papayag pa ang Showtime na magpatuloy sila sa GMA or hindi na. So, yun na lang po ang abangan natin sa ngayon. Patungkol sa chismis na kumakalat, mahirap pong makisawsaw. Lalo na kung hindi naman po saklaw ang Itbulaga dito.
So, kayo ba guys, anong inyong masasabi about po sa chika na ito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba, and hanggang dito lang muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para po sa iba pang mga balita.